Sa isang maliit na baryo nakatira si Katrina, isang simpleng dalaga na ulila na sa mga magulang. Pinalaki siya ng kanyang tiyang si Linda, ngunit hindi ito mabait. Para kay Linda, pabigat si Katrina. Kaya isang araw, ipinagbili niya ang dalaga sa isang mayamang bilyonaryo kapalit ng malaking pera. Ang akala ni Katrina, gagawin siyang katulong ng Don. Subalit isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Tahimik ang gabi sa baryo nang marinig ni Katrina ang malakas na kalabog mula sa kusina. Nasa maliit na silid siya at naglalaba ng kanyang damit. Ngunit napatingala siya nang marinig ang boses ng kanyang tiyang si Linda, malakas at puno ng tuwa. Minsan lang niyang makita ang tiyahin na ganon, kaya't agad siyang kinabahan. "Salamat talaga Don Ismael. Malaking tulong to sa akin," narinig niyang sabi ng tiyahin. Napakunot ang noo ni Katrina. Sino ang kausap nito? Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip mula sa pintuan. Halos mabitawan niya ang basahan sa kanyang kamay nang makita ang makapal na sobre na inabot ng isang matangkad at matabang lalaking naka-Amerikana. May kakaiba sa itsura nito. Malaki ang tiyan, malalim ang peklat sa pisngi at malamlang ang mga matang parang ayaw ngumiti kailanman. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit agad siyang kinilabutan. "Walang anuman. Siguraduhin mo lang na handa na siya bukas. Isasama ko na siya," malamig na sabi ng lalaki bago tuluyang lumabas ng bahay. Ang malalaking yabag nito ay umalingaw-ngaw sa sahig na kahoy. Agad na lumapit si Katrina sa tiyahin. "Tiya, sino po yun? At ano yung pera na binigay niya?" Nanginginig ang kanyang tinig. Umikot si Tia Linda at ngumiti ng mapait. "Wala ka nang dapat alalahanin. Sa wakas, may halaga ka rin. Hindi ka napabigat dito sa bahay na to." Nanlaki ang mga mata ni Katrina. "Anong ibig niyo pong sabihin?" "Binenta na kita, Katrina." Diretsyong sagot ng tiyahin, sabay tagilid ng labi. "Pinagkasundoan na namin ng Don. Simula bukas, susunduin ka na niya. At doon ka natitira sa kanya." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Katrina. Ang puso niya biglang kumirot, para bang sinugatan ng paulit-ulit. Binenta siya? Na parang walang halaga? Aniya sa sarili. "Tiya, hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Hindi ako kalakal na basta niyo na lang ipagbibili." Halos mapasigaw siya sa sakit at galit. Ngunit ngumisi lamang si Linda. "Wala ka nang magagawa. Sino ka ba? Isang ulila na wala namang direksyon ng buhay. At least ngayon may silbi ka. Malaking binayad ang Don para sa'yo. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa." Napahawak si Katrina sa puso niya. "Anong gagawin niya sa akin? Katulong ba? Alipin? Hindi ko na problema yon." Malamig na tugon ng tiyahin. Sabay lingon sa sobre ng pera at mabilis na inilagay iyon sa aparador. "Basta bukas, aalis ka na rito. Huwag ka nang umangal. Mas mabuti pa nga kaysa maghirap ka dito habang buhay." Gusto mang sumigaw ni Katrina, parang nanigas ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatakbo. Sa murang edad, nasanay na siyang maliitin at abusuhin ng tiyahin. Ngunit ngayong gabi, ibang klase ang sakit. Dahil hindi na lang siya pinagkakaitan ng pagmamahal, kundi ipinagbili pa na parang wala siyang halaga. Habang nakahiga siya ng gabing yun, hindi niya mapigilang umiyak ng tahimik. Sa bawat patak ng luha, isang tanong ang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Ano ang magiging kapalaran ko sa kamay ng lalaking yun? At sa kaibuturan ng kanyang puso, may matinding kaba. Dahil bukas, magsisimula ang buhay niya bilang isang alipin ng kapalarang hindi niya pinili. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinagsalitaan na si Katrina ng masasakit ng kanyang tiyahin. "Bilisan mo! Ayusin mo sarili mo! Baka isipin ng Don na wala kang breeding." Tahimik lang siyang sumunod. Isinuot niya ang lumang bestidang iniabot ni Tia Linda. Medyo maluwag at kupas na ang kulay. Ngunit iyon na lang ang pinakamaayos na damit niya. Habang nagsusuklay ng buhok, nanginginig ang kanyang mga kamay.
Pakiramdam niya ay isinasama siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakabalik. Isang malakas na busina ang nagpagulat sa kanilang dalawa. Sa labas ng maliit na bahay ay huminto ang isang mahabang itim na limousine. Kumalabog ang puso ni Katrina. Sa lahat ng sasakyan na nakita niya, iyon ang pinakamalaki at pinakamamahalin. 2 bodyguard na nakaitim ang bumaba at dumiretso sa kanilang pintuan. "Miss Katrina," malamig ang tinig ng isa. Napatango siya kahit nanginginig ang tuhod. At doon niya muling nakita si Don Ismael, nakaupo sa loob ng sasakyan, nakatanaw mula sa bintana. Muli niyang nasilayan ang matalim na mata nito, ang peklat na halos dumaan mula pisngi hanggang leeg, at ang malamig na ekspresyon na tila walang pakialam sa mundo. "Yan na siya," sabi ni Tia Linda, sabay tulak kay Katrina palapit. "Magaling yan, Don. Marunong maglaba, magluto at higit sa lahat, masunurin." Namilog ang mga mata ni Katrina. "Tia!" Halos pasigaw niyang protesta. Ngunit walang pakialam si Linda. Nakita pa niya itong ngumisi habang inilalagay ang sobre ng pera sa kanyang bulsa. Isang bodyguard ang kumuha ng maliit na bag ni Katrina. Naglalaman lamang iyon ng ilang pirasong lumang damit at paborito niyang kwaderno. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Bago siya tuluyang makapasok sa limousine, nilingon niya ang kanyang tiyahin. Umaasang makikita man lang ang bakas ng awa sa mukha nito. Pero ang nakita niya lang ay kasakiman. Pag-upo niya sa loob, agad siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Tahimik na nakatingin sa kanya si Don Ismael. Hindi niya alam kung anong gagawin. Tumingin pabalik o iwasan ng mga matang iyon na tila nakatatak sa kanyang kaluluwa. "Simula ngayon, bulong ng bilyonaryo. Malamig ngunit malinaw. Wala ka nang uuwian kundi ang bahay ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Nanlamig ang buong katawan ni Katrina. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ibig bang sabihin, hindi lang siya basta katulong? What do you mean? Mahina niyang tanong. Halos pabulong. Ngumiti ng bahagya si Ismael. Ngunit iyon ay isang ngiting halos hindi makita. "Malalaman mo rin sa tamang oras." Habang tumatakbo ang limousine palabas ng baryo, nakatanaw si Katrina sa bintana. Iniwan niya ang lugar na kinalakihan niya. Kahit puno ng sakit, iyon pa rin ang tahanan niya. Ngayon, papunta siya sa isang bagong mundo na hindi niya alam kung madilim ba o paraiso. At sa bawat pag-ikot ng gulong, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Ano ang kapalaran ko sa piling ng lalaking ito? Habang patuloy na tumatakbo ang limousine, hindi mapakali si Katrina. Minsan, pasulyap-sulyap siya kay Don Ismael. Ngunit agad din niyang iniiwas ang mga mata kapag nahuhuli itong nakatingin sa kanya. Tahimik lang ang lalaki. Parang bato na walang emosyon. Ilang oras ang lumipas bago huminto ang sasakyan. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at halos mapamanga siya sa nakita. Isang napakalaking mansyon ang nakatayo sa gitna ng malawak na lupain. Ang gate pa lamang ay gawa sa bakal na may ukit na tila ginto. At sa paligid ay mga hardin na puno ng imported na bulaklak. Ang mga ilaw na kapaligid ay tila mga bituin na kumikislap sa dilim. "Diyos ko," bulong ni Katrina. Halos hindi makapaniwala na may ganitong bahay sa buong Pilipinas. Lumabas ng sasakyan si Ismael at sinenyasan siya. "Halika na, Katrina." Nanginginig ang mga paa niyang lumakad papasok. Binuksan ng mga bodyguard ang malaking pintuan at agad siyang sinalubong ng loob ng mansyon na mas kahanga-hanga kesa sa labas. Marble ang sahig, nakasabit sa kisame ang chandelier na puno ng kristal at sa dingding ay mga painting na halatang milyon ang halaga. Pakiramdam ni Katrina ay wala siyang karapatang tumapak doon. Isa lang siyang ulila, isang simpleng dalaga mula baryo. Ngayon ay nasa palasyo na parang panaginip. "Simula ngayon, dito ka natitira.
Malamig na sabi ni Ismael. Napatingin si Katrina at naguguluhan. Dito po? Pero anong gagawin ko rito? Katulong po ba ako? Napatingin sa kanya si Ismael. Diretso at seryoso. Hindi kita binili para maging katulong. Binili kita para maging asawa ko. Parang nagwala ang puso ni Katrina sa narinig. Asawa? Halos pasigaw niyang sagot. Napaatras siya ng isang hakbang. Oo, tugon ng bilyonaryo. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Matagal ko ng desisyon to. Hindi ako naniniwala sa mga babaeng lumalapit sa akin dahil sa pera o muka. Kaya pinili ko ang isang tulad mo. Isang dalagang walang pakialam sa yaman. At ngayon, ikaw magiging asawa ko. Namutla si Katrina. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba't alipin na siya sa tiyahin? Ngayon asawa naman ng isang estrangherong halos hindi niya kilala. Pero, hindi ko po kayo mahal. Mahina niyang sagot. Halos pabulong. Bahagyang ngumisi si Ismael, ngunit malamig pa rin. Hindi ko hinihingi ang pagmamahal mo. Ang kailangan ko lang ay presensya mo. Ang kasal na ito ay kontrata. Huwag mong isipin na may karapatan ka pang tumutol. Natahimik si Katrina. Pakiramdam niya'y tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ngunit sa loob-loob niya, isang tanong ang pilit na kumakatok. Bakit siya? Bakit hindi ibang babae? Habang umaakyat sila sa hagdang marmol patungo sa silid na inilaan para sa kanya, naramdaman ni Katrina ang bigat ng kapalarang pinilit sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang kaba sa kanyang puso. Isang kaba na hindi lang takot, kundi isang misteryosong damdamin na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, maagang nagising si Katrina. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Sa loob ng silid na inihanda para sa kanya, malambot na kama, gintong kurtina at mabangong paligid. Pakiramdam niya ay para siyang prinsesa. Pero sa kabila ng marangyang paligid, nakahimlay siya na parang bilanggo. Nang bumaba siya sa hapag, naroon si Don Ismael. Naka-Amerikana ito, seryoso at nakatitig sa dokumentong nasa mesa. Tinanguan siya ng isang katulong para umupo. Umupo ka, malamig na wika ni Ismael. Tahimik na sumunod si Katrina. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam kong naguguluhan ka pa rin, panimula ng bilyonaryo, kaya papaliwanag ko na ngayon. Inilapit niya ang isang makapal na folder at binuksan iyon. Nakita ni Katrina ang mga papeles na puno ng pirma at mga legal na selyo. Ito ang kasunduan ng ating pag-aasawa. Simula ngayong araw, ikaw ay opisyal kong asawa. Sa papel, sa batas. Pero huwag kang mag-alala, sagot ni Ismael habang diretso ang tingin sa kanya. Hindi kita gagalawin nang wala kang pahintulot. Hindi ako mababang babae. Napasinghap si Katrina. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Bakit ako? Maraming babaeng mas maganda, mas mayaman, at siguradong gugustuhin ko yung pakasalan. Mahina niyang tanong. Umangat ang kilay ni Ismael. Dahil lahat sila, pera ang habol. Alam kong iniisip mo rin yan tungkol sa akin. Na isa akong pangit na bilyonaryo. Wala akong pakialam. Mas gusto kong piliin ang isang babaeng walang intensyon kundi mabuhay lang. At yun ay ikaw. Nabigla si Katrina. Hindi niya alam kung maiinsulto ba siya o maaawa. Pinipili ba siya nito dahil wala siyang halaga sa mata ng mundo? Itinulak ni Ismael ang papeles sa harap niya. Kung gusto mong makaalis dito, pumirma ka. Pero tandaan mo, wala kang babalikan. Ang tiyahin mo nagbenta sa'yo, wala na siyang pakialam kung saan ka magpunta. Dito lang ang magiging tahanan mo. Napayuko si Katrina. Tumulo ang luha ng kanyang pisngi habang nakatitig sa hawak na ballpen. Ang isip niya naglalaban. Tatakas ba siya? O mananatili sa mansyon bilang asawa ng lalaking hindi niya mahal? Magkakaroon ba ako ng kalayaan? Nanginginig niyang tanong. Tahimik si Ismael sandali bago tumugon. Oo, Katrina. May kalayaan ka. Pero sa loob ng pader na to.
Huwag mong isipin na basta ka nalang makakatakas. Kung mananatili ka, may respeto kang makukuha. Pero kung tatanggi ka, tumigil siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Katrina. Siguradong mas mahirap ang buhay na naghihintay sa'yo sa labas. Muling bumigat ang puso ni Katrina. Sa huli, pinirmahan niya ang kasunduan. Nanginginig ang kamay at nababalot ng takot. Habang lumalagda siya, isang ngiti ang bahagyang lumitaw sa labi ni Ismael. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ko. At sa puntong iyon, tuluyang nagbago ang kapalaran ni Katrina. Tahimik ang buong mansyon ng gabing yun. Sa labas, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Habang sa loob naman ay tila dumadagundong ang tibok ng puso ni Katrina. Hindi niya alam kung anong mangyayari ngayong opisyal na silang mag-asawa sa mata ng batas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayakap sa unan, habang pinagmamasdan ang malaking silid na parabang palasyo. Ngunit ang isip niya lumilipad. Ano ang gagawin niya kapag pumasok na si Ismael? Hahawakan ba siya nito? Pipilitin? Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Naroon si Ismael, suot ang puting pajama at simpleng t-shirt. Hindi niya inaasahan na makikita itong ganon. Hindi nakasuot ng mamahaling Amerikana, kundi isang ordinaryong lalaki lamang. Handa ka na ba? Malamig ngunit may halong lambing ang tinig nito. Napasinghap si Katrina, agad na kinabahan. Anong ibig niyo pong sabihin? Lumapit si Ismael, ngunit hindi siya nilapitan ng sobra. Umupo ito sa isang upuang kahoy sa tapat ng kama, saka tumitig sa kanya. Huwag kang matakot. Oo, asawa na kita pero hindi ibig sabihin na nagagalawin agad kita. Hindi ko ugaling kumuha ng wala sa oras. Nagulat si Katrina sa sinabi nito. Ang buong akala niya, iyon ang mangyayari. Na para siyang alipin na gagamitin ng bilyonaryo. Ngunit kabaliktaran pala. Hindi kita pipilitin, Katrina. Dagdag pa ni Ismael. Hanggat wala kang tiwala sa akin, hindi ako lalapit. Napayuko si Katrina. Hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Bakit? Bakit ganon? Hindi ba't binili niyo ako? Napangiti si Ismael, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Binili kita, oo. Pero hindi para gawing laruan. Binili kita dahil gusto kong maranasan ng isang tunay na pamilya. Isang tahanan na hindi nadudungisan ng kasinungalingan o interes. Natahimik si Katrina. Sa simpleng mga salitang iyon, may bahagyang kumulabit sa kanyang puso. Parang may kaunting awa at pag-unawa na unti-unting tumutubo. Pwede ka matulog ng payapa ngayong gabi. Patuloy ni Ismael. Ako magbabantay. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa buwan. Doon, hindi mapigilan ni Katrina ang mapatitig sa kanya. Oo, may peklat nga sa muka ang lalaki at malayo ito sa pamantayan ng kagwapuhan. Ngunit sa sandaling iyon, tila nakita niya ang isang Ismael, isang taong sugatan ngunit marunong rumispeto. Habang unti-unting pumikit si Katrina, ramdam niya ang kakaibang init na pumupuno sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y ibenta ng kanyang tiyahin, nakatulog siyang may konting kapanatagan. At sa kanyang pag-idlip, hindi niya alam na si Ismael ay nakatanaw sa kanya. Mahigpit na nakasapo ang mga kamao at bulong nito sa sarili. Sana dumating ang araw na matutunan mo rin akong mahalin. Makalipas ang ilang araw sa mansyon, nagsimulang masanay si Katrina sa bagong kapaligiran. Ngunit sa kabila ng karangyaan at katahimikan, may isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan, ang katauhan ni Don Ismael. Tahimik itong kumikilos, halos hindi nagsasalita at laging abala sa mga papeles sa kanyang opisina. Ngunit sa bawat pagkakataong magtatama ang kanilang mga mata, may nakikita si Katrina. Isang lungkot na hindi kayang itago ng kahit gaano kalamig na panlabas na anyo.
Isang hapon, naabutan niya si Ismael sa veranda ng mansyon, nakatanaw sa malawak na hardin. Mahinang sumasayaw ang hangin, ngunit nakapansin si Katrina na tila ba mabigat ng iniisip nito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. "Don Ismael?" Mahina niyang tawag. "Pwede ko po bang itanong kung bakit parang laging malungkot ang mga mata ninyo?" Sandaling nanahimik ang lalaki bago siya nilingon. "Hindi mo na kailangang malaman." Malamig na tugon nito. Ngunit hindi umatras si Katrina. "Gusto ko pong maintindihan. Baka mas maintindihan ko rin kung bakit ako nandito." Matagal siyang tinitigan ni Ismael bago napabuntong hininga. Umupo ito sa isang upuan sa kamarahang nagsalita. "Akala mo ba ganito na lang ako noon?" "Hindi, Katrina. Dati, isa rin akong masayahing tao. May babaeng mahal na mahal ko." Napatigil si Katrina. "Ano pong nangyari?" Tumalikod si Ismael. Itinago ang mga mata sa kanya. "Iniwan niya ako dahil sa mukha kong to." Dahan-dahang itinuro ni Ismael ang peklat na nakaguhit mula sa pisngi hanggang leeg. "Nangyari to sa isang sunog. Sinubukan kong iligtas ang pamilya ko. Nailigtas ko sila, pero akong napuruhan. Simula noon, naging pangit ako sa paningin ng mundo. At lalo na, sa paningin ng babaeng mahal ko." Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. "Iniwan po niya kayo dahil lang sa peklat na yan?" Mapait na ngumiti si Ismael. "Oo. At mula noon, natutunan kong wag nang magpagkatiwalaan ng mga babae. Para sa kanila, ang itsura at pera ang sukatan ng pagmamahal. Kaya't pinili kong bumili ng asawa. Isang tulad mo. Simpleng babae na hindi ko kailangang pagdudahan." Natahimik si Katrina. Nakaramdam ng biglang kirot sa kanyang puso. Ang akala niya, simpleng kasakiman lang ang dahilan kung bakit siya binili. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nauunawaan. Isang pusong sugatan ang nagdala kay Ismael sa desisyong iyon. Lumapit siya ng kaunti. "Don Ismael, hindi po kayo pangit sa lahat ng tao. Oo, may peklat kayo. Pero nakita ko rin kung paano kayo rumispeto sa akin noong unang gabi. Hindi po yun magagawa ng pangit na tao." Napatingin si Ismael sa kanya. Tila nagulat sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang malamig na ekspresyon nito. "Hindi mo pa ako kilala, Katrina." Mahina niyang sagot. "Pero salamat. Sa unang pagkakataon, may nagsabi sa akin yan." At doon sa gitna ng katahimikan ng mansyon, isang maliit na binhi ng tiwala ang naitanim sa pagitan nila. Simula nang marinig ni Katrina ang kwento ni Ismael tungkol sa kanyang nakaraan, nagbago ang pananaw niya sa bilyonaryo. Hindi na lamang ito isang lalaking bumili sa kanya, kundi isang sugatang kaluluwa na matagal nang uhaw sa tunay na pagmamahal at pagtanggap. Isang umaga, habang naglalakad si Katrina sa hardin, bigla siyang natigilan nang makita si Ismael na nakaupo sa gilid ng fountain. Hawak ang isang makapal na aklat. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong, malayo sa imaheng matikas na bilyonaryo na nakasanayan niyang makita. "Mahilig po pala kayong magbasa," bungad ni Katrina. Hindi mapigilang ngumiti. Nagangat ng tingin sa Ismael na medyo nagulat. "Ito na lang ang libangan ko kapag ayaw ko makipagkita sa mga tao." "Anong binabasa ninyo?" tanong niya. Lumapit ng dahan-dahan. Ipinakita ni Ismael ang pabalat ng libro. "Mga tula. Nakakagaan ang pakiramdam kahit sandali." Hindi makapaniwala si Katrina. "Akala ko po hindi kayo mahilig sa ganito kasi lagi kayong seryoso." Bahagyang natawa si Ismael at sa unang pagkakataon, narinig ni Katrina ang isang tawa na hindi mapait kundi totoo. "Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Katrina." Napangiti naman ang dalaga. "Siguro nga po." Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa hindi na nila namamalaya ng oras. Sa bawat saglit,
nakikita ni Katrina ang ibang Ismael. Hindi ang malamig at takot sa mundo, kundi ang lalaking may kakayahang magmahal at masaktan. Kinagabihan, nagulat si Katrina nang kumatok si Ismael sa kanyang silid. "Katrina," mahinahon ng tono. "Kung hindi ka abala, sasamahan mo ba ako sa hapunan? Hindi bilang asawa na binili ko, kundi bilang kaibigan." Napatitig si Katrina, hindi makapaniwala. Noon lang siya inimbitahan ni Ismael sa ganoong paraan. Sige po." Sa hapagkainan, hindi ganon kabigat ang katahimikan. Napuno ito ng maliliit na kwento, tawanan at mga sulyap na parehong hindi nila kayang ipaliwanag. Habang tinitingnan ni Katrina si Ismael, napansin niya kung paano kumikislap ang mga mata nito sa tuwing ngingiti. Oo, may mga peklat at bakas ng sugat. Ngunit sa ilalim noon ay isang lalaking marunong magmahal ng tapat. At si Ismael naman hindi maitago ang kakaibang init sa puso sa tuwing nakikita ang inosenteng ngiti ni Katrina. Matapos ang hapunan, sabay silang naglakad sa veranda. Tahimik, ngunit magaan ang hangin sa pagitan nila. "Katrina," mahina ang tinig ni Ismael. "Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito. Parang may liwanag na muling bumabalik sa buhay ko." Napalunok si Katrina, hindi makatingin ng diretsyo. "Don Ismael, baka hindi nyo lang napapansin, pero may mga taong handang tumanggap sa inyo, kahit ano pang itsura nyo." Bahagyang humakbang si Ismael palapit. Ngunit agad siyang umatras, tila natatakot sa sariling emosyon. "Salamat, Katrina. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero unti-unti mong binabasag ang pader na itinuyo ko." At sa gabing iyon, parehong nagtanong ang kanilang mga puso. Baka nga ba may mas higit pang primumuo kaysa sa kasunduong ipinilit sa kanila ng pagkakataon? Kinabukasan, maagang bumangon si Katrina. Naisip niyang magpaalam kay Ismael na sasamahan muna niya ang isa sa mga kasambahay sa bayan para bumili ng ilang gamit. Ngunit nang makababa siya sa sala, laking gulat niya nang makita si Ismael na kausap ang isang magandang babae na pormal ang bihis. Matangkad ito, maayos ang buhok, at halatang sanay sa mga ingrandeng pagtitipon. Habang nakikipagkamay si Ismael dito, hindi maiwasang kumabog ang puso ni Katrina. "Good morning, Katrina," bati ni Ismael, bahagyang nakangiti. "Siya si Danica, isang business associate." Bahagyang ngumiti si Katrina at tumango. Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kurot sa kanyang puso. Business associate lang ba talaga? Bakit ganun kalapit ang tindig nila sa isa't isa? "Napakaganda ng mansyon mo, Ismael," ani ni Danica habang malambing na nakatingin kay Ismael. "Siguradong hindi nakapagtataka kung bakit ayaw mong lumabas. Dito pa lang, para ka ng hari." Napansin ni Katrina ang munting tawa ni Ismael at lalo siyang kinabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumikip ang puso niya. "Excuse me po," mahina niyang sabi at dali-daling tumalikod. Pagbalik niya sa silid, hindi niya mapigilang mapatingin sa salamin. Siya, isang simpleng dalaga. Hindi nakapantay sa isang babaeng tulad ni Danica. Biglang sumagi sa isip niya. Baka tama ang tiyahin niya noon. Baka hanggang katulong lang talaga ang halaga niya sa buhay ni Ismael. Samantala lang mapansin ni Ismael ang biglang pagkawala ni Katrina, agad siyang nagpaalam kay Danica. "Pasensya na, Danica. May aasikasuhin lang ako." "Sure." Nakangiti si Danica. Ngunit halata ang pagtataka sa biglang pag-alis ni Ismael. Agad umakyat si Ismael at kumatok sa silid ni Katrina. "Katrina, ayos ka lang ba?" Tawag niya. Hindi agad nagbukas si Katrina. Ngunit maya-maya sumilip ito. Pilit ang ngiti. "Opo, nagpahinga lang po ako." Napakunot ang noo ni Ismael. "Parang may problema ka. May nasabi ba si Danica na nakasakit sa'yo?" Umiling ang dalaga. "Wala naman po. Business associate niyo lang siya, di ba?" Tahimik si Ismael sa kalumapit ng kaunti.
Oo, business associate lang. Walang iba. Wala akong dahilan para tignan siya ng higit pa ron. Nag-init ang pisngi ni Katrina. Napayuko. Pasensya na po. Hindi ko naman dapat iniisip yun. Bahagyang ngumiti si Ismael. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang natutuwa ko na nag-aalala ka. Napalunok si Katrina. Hindi makasagot. Ramdam niya ang kakaibang init sa mga salitang iyon. Katrina, dugtong ni Ismael. Malumanay ang tinig. Kung sakaling may babaeng lilito sa buhay ko, hindi siya si Danica o kung sino pa man. Ikaw lang ang nandito ngayon at hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ayokong mawala ka. Parang biglang huminto ang mundo ni Katrina. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na ang malamig na pader na nakapalibot kay Ismael ay unti-unti na natutunaw at siya mismo ang dahilan. Matapos ang tagpo kay Danica, naging mailap si Katrina kay Ismael buong maghapon. Ngunit si Ismael naman, tila ba mas lalong lumalapit at laging nag-aalala sa kanya. Kahit sa simpleng pagkain, hindi nito nakakalimutang tanungin kung kumain na siya o komportable ba siya. Kinagabihan, hindi nakatulog si Katrina. Lumabas siya sa balkonahe upang damhin ang malamig na simoy ng hangin. Habang nakatanaw sa mga bituin, hindi niya namalayang lumapit si Ismael. Dala ang isang tasa ng tsaa. Hindi ka na naman makatulog? Tanong nito. Ibinibigay ang tasa. Nagulat ang dalaga, ngunit tinanggap din yun. Salamat. Ang ganda ng gabi, no po? Tumango si Ismael at tumingin din sa langit. Alam mo, bihira kong pansinin ang ganda ng mga bituin. Lagi kong iniisip ang trabaho, ang negosyo, at ang mga taong laging nakapaligid na may gusto lang makuha sa akin. Pero ngayon nandito ka. Napatitig si Katrina sa kanya. Nag-aalangan. Ngayon po, huminga ng malalim si Ismael sa siya tinitigan. Ngayon pakiramdam ko, may kasama akong tunay. Walang halong kasakiman. Walang pretensyon. Nabuhol ang puso ni Katrina sa narinig. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ngunit sa mga mata ni Ismael, nakita niya ang lalaking hindi lang basta mayaman o makapangyarihan. Hindi isang taong sugatan. Naghahanap ng pagmamahal. Unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. Ramdam ni Katrina ang init ng hininga ni Ismael. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinakasan. Napapikit na siya ng kaunti. Handang sumuko sa damdaming hindi na niya maitatanggi. Ismael! Isang malakas na sigaw ang gumulat sa kanila. Nagulat si Katrina at mabilis na umatras. Mula sa pintuan ng balkonahe ay nandoon si Mang Raul, ang matandang katiwala ng mansyon. Halatang balisa at pawisan. Pasensya na senyor, pero kailangan niyo itong makita. Agad na bumalik sa realidad si Ismael. Napakunot ang noo niya. Ano yun, Raul? May nakapasok na tao sa kabilang bahagi ng mansyon. Nakita ng gwardiya sa CCTV. Hindi ko alam kung magnanakaw o espiya. Nanlaki ang mga mata ni Ismael at agad siyang tumayo. Bantayan si Katrina. Hindi siya dapat mapahamak. Kinabahan si Katrina sa tono ng boses ni Ismael. Hindi iyon basta-bastang pangamba. May halong takot. May halong pag-aalala. Ismael, mahina niyang tawag. Ngunit mabilis na lumakad ang lalaki kasama si Mang Raul. Naiwan siyang nakatayo, hawak ang tasa ng tsaa na nanginginig ang kamay. Habang pinagmamasdan ng paglista ng dalawa, may bumalik na alaala kay Katrina. Isang bulong mula sa kanyang tiyahin bago siya ipasok sa mansyon. May tinatagong bilyonaryo na yan. Huwag mo kakalimutan. Kinilabutan siya. Ano ang itinatago ni Ismael? Sino ang mga taong gustong pumasok sa mansyon? At higit sa lahat, ano ang tunay na dahilan kung bakit siya binili? Hindi mapakali si Katrina matapos iwan ni Ismael sa balkonahe. Buong gabi, hindi niya alam kung matutulog ba siya o maghihintay sa pagbabalik ng lalaki. Lalong sumagi sa isip niya ang babala ng kanyang tiyahin. May tinatagong bilyonaryo na yan. Makalipas ang isang oras,
Bumalik si Ismael. Halatang pagod, ngunit nanatiling matatag ang tindig. Ligtas na. Hinabol ng mga gwardyang pumasok sa compound. Hindi ko alam kung sino nagpadala sa kanila. Aniya, malamig ang boses. Hindi napigilan ni Katrina ang sarili. Bakit po ba may gustong pumasok dito? Sino ba sila? At ano po ba talagang tinatago ninyo? Napatigil si Ismael. Kita sa mga mata niya ang bigat ng tanong. Para bang ilang segundo siyang nagdadalawang isip. Katrina, mahina niyang wika. May mga bagay na matagal ko nang inilihim sa lahat. Dahil sa takot. Dahil sa hiya. Dahil baka hindi nila kayang tanggapin. Humigpit ang hawak ni Ismael sa kanyang tungkod. Dahan-dahan siyang itinanggal ang suot na guwantes sa kaliwang kamay. At doon tumambad ang mga pilat na parang paso. Mga bakas ng apoy na tila kumain sa balat niya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Napaatras siya ng kaunti, ngunit hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil sa pagkagulat. Ito ang dahilan kung bakit nila tinatawag akong pangit. Malungkot na sabi ni Ismael. Noong bata pa ako, nasunog ang malaking bahagi ng katawan ko sa isang aksidente. Sinubukan ng mga doktor na ayusin pero hindi na bumalik ang dati kong anyo. Simula noon, naging tampulan ako ng tukso, ng pangungutya. Even sa mga taong dapat mahalin ako. Hindi nakapagsalita agad si Katrina. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki. Akala ng iba, kaya ako nagkukulong dito sa mansyon dahil suplado ko. Pero ang totoo, pinipili kong magtago dahil ayokong makita ang pagtingin nila sa akin. Ang tingin ng mundo, isang halimaw. Kaya binili kita. Hindi para maging katulong. Kundi para subukan kung kaya bang mahalin ng isang taong kagaya ko. Bumigat ang puso ni Katrina. Naiintindihan niya na ngayon ang dahilan ng malamig na anyo ni Ismael. Ang laging pagtatago at ang mga matang puno ng lungkot. Ismael, mahina niyang sambit. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay nitong may pilat. Hindi kayo halimaw. Ang nakikita ko ay isang taong sugatan, pero malakas. Isang taong may kakayahang magmahal ng higit pa kaysa kahit kanino. Nagulat si Ismael sa ginawa ni Katrina. Matagal na walang humawak sa kanya nang walang takot o pag-iwas. Sa unang pagkakataon, napangiti siya ng totoo. Isang ngiti na hindi nakatago sa likod ng maskara ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man tuluyang lumambot ang kanilang sandali, biglang pumasok si Mang Raul. Senyor, may isa pa pong problema. Natunto namin kung sinong nagpadala ng mga taong sumalakay kanina. Nagiba ang ekspresyon ni Ismael. Sino? Huminga ng malalim si Mang Raul. Ang tiyahin ni Senyorita Katrina. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Katrina nang marinig ang pangalan ng kanyang tiyahin mula kay Mang Raul. Hindi siya makapaniwala. Ano po? Ang tiyahin ko? Imposible. Siya lang at titira kong pamilya. Bakit niya ako ipapahamak? Nanginginig niyang tanong. Matigas ang ekspresyon ni Ismael. Ngunit ramdam ni Katrina ang kirot sa mga mata nito. Mang Raul, ipaliwanag mo sa kanya. Huminga ng malalim ang matanda bago nagsimula. Senyorita Katrina, matagal nang may alitan ng pamilya ninyo at ang pamilya ng senyor. Noon pa man, ang tiyahin ninyo, si Senyora Matilde, ay may utang na loob kay Don Facundo, ang ama ni Ismael. Ngunit imbis na suklian niyo ng pasasalamat, inagaw niya ang ilang negosyo ng pamilya nang nasunog ang kanilang lumang pabrika. Naging dahilan niya ng pagkakalugmok ng pamilya. Parang may umigting na sugat sa puso ni Katrina. Hindi niya alam na may ganoong kasaysayan ang tiyahin niya. Pero, bakit ako? Bakit akong binenta niya? Halos pabulong na tanong niya. Muling nagsalita si Ismael. Mabigat ang boses. Dahil gusto niyong tuluyang pabagsakin ako. Ang plano niya, ibenta ka sa akin. Gawin kang mata sa loob ng mansyon. Kapag nakuha niyang lahat sikreto ko, sa kanya ako sisirain sa publiko at sa negosyo. Isa lang akong pangit na bilyonaryo na walang halaga sa lipunan. Ganun ang tingin niya. Nanlaki ang mga mata ni Katrina at biglang bumagsak ang luha. Hindi.
Hindi pwedeng totoo to. Hindi ko alam, Ismael. Wala akong alam sa mga plano niya. Akala ko pinapunta lang niya ako rito para magtrabaho bilang katulong. Hindi ko akala may ganito siyang balak. Tuloy-tuloy ang hikbi niya. Dahan-dahang lumapit si Ismael. Hawak ang tungkod. Ngunit hindi ito naging hadlang para ipatong ang kamay sa balikat ni Katrina. Alam kong wala kang kinalaman. Matagal na kitang pinagmamasdan. Ang mga mata mo, hindi marunong magsinungaling. Bahagyang gumaan ang loob ni Katrina. Ngunit nananatili ang bigat ng sitwasyon. Pero senyor, sabat ni Mang Raul, hindi pa rito nagtatapos. May isa pang balita. Ang tiyahin ni senyorita ay nakikipagsabatan sa pinakamalaking karibal ng kumpanya ninyo, ang Dantes Group. Gusto nilang agawin ng kontrata para sa international expansion. Tumalim ang tingin ni Ismael. Ibig sabihin, ginagamit nila si Katrina bilang pain. Muling natulala si Katrina. Ang lahat ng iniisip niyang pag-asa, ang tiyahin na inaasahan niyang kakampi, ay biglang naglahong parang bula. Hindi ko alam kung paano haharapin to. Mahinang bulong niya. Halos mawalan ng lakas. Pamilya ko siya. Pero paano kung siya rin na sumira sa akin? Marahang hinawakan ni Ismael ang kanyang baba. Pilit na pinapatingin sa kanya. Minsan, Katrina, hindi dugo ang nagtatakda kung sino ang pamilya. Minsan mas totoo pang mga taong hindi natin kadugo. Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa salitang iyon. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit bago siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Ismael. Senyor, ani Mang Raul, hawak ang telepono. Tumatawag si Senyora Matilde. At ang sabi niya, may oras lang daw tayo hanggang bukas bago niya gawin ang susunod na hakbang. Sa bawat segundo ng pagtunog ng telepono, parang humihigpit ang pagkakapit ng kaba sa dibdib ni Katrina. Ramdam niya ang pawis sa kanyang palad habang tinitignan si Ismael. Ang lalaking laging matatag ay bahagyang napapikit bago tinanggap ang tawag. Matilde, malamig na bati ni Ismael. Boses na puno ng otoridad. Sa kabilang linya, narinig ang isang malutong na tawa ng babae. Ismael, o dapat bang tawagin kitang pangit na bilyonaryo? Akala mo ba hindi kitang papasuko? Isang bulok na madilim na lugar na lang ang titira sa'yo. Isang pitik lang ng daliri ko, mawawala ang lahat ng hawak mo. Nanlamig ang katawan ni Katrina sa mga salitang iyon. Tia Matilde, bakit ito ginagawa? Wala akong oras sa iyong mga pananakot. Tugon ni Ismael na mariin ang tinig. Anong gusto mo? Simple lang, sagot ng babae. Isuko mo ang expansion deal sa Dantes Group. Kapag ginawa mo yon, hindi ko ilalabas sa publiko ang lihim mo. At syempre, isasaoli kong maliit mong alaga. Natigilan si Katrina. Alaga? Bulong niya. Ngumisi si Ismael, bagaman puno ng galit. Huwag mong idadamay si Katrina sa kasakiman mo. Wala siyang kinalaman dito. Muling tumawa si Matildeng mapanlait. Wala? Ismael, siya ang pinakamalakas kong sandata. Isang ulila, inosente, madaling paikutin. Isipin mo, kung malalaman ng media ng dalagang tinuturing mong babae ay binenta mismo sa'yo, anong tingin nila? Magbumukha ka masama na bumibili ng tao. At siya, magiging pulubi uli. Parang nadurog ang puso ni Katrina. Hindi niya mapigilang lumuha. Ganito na lang ba ang tingin niya sa akin? Isang gamit na pwedeng ibenta? Ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng lakas, narinig niya ang matatag na tinig ni Ismael. Hindi mo alam, Matilde, pero hindi lahat ay kaya mong kontrolin. Oo, pangit ako sa paningin ng mundo. Ngunit kahit kailan, hindi ako bibigay sa isang masamang tao na tulad mo. Handa akong ipaglaban si Katrina kahit pakapalit nito ang lahat ng yaman ko. Napahinto si Matilde. Isang saglit ng katahimikan bago muling nagsalita. Mas matalimang tono. Kung ganun, Ismael, huwag mong sisihin ako kapag naglaho ang lahat ng pinaghirapan mo. Bukas ng gabi, ilalabas ko sa publiko ang lahat ng baho mo. At kapag nangyari yon, walang makakapigil. Subukan mo. Malamig na tugon ni Ismael bago tuluyang ibinaba ang tawag. Nanatiling nakatungo si Katrina, nanginginig ang kamay.
Ismael, lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung hindi dahil sa akin. Mahigpit siyang hinawakan ni Ismael sa balikat at pinutol ang kanyang salita. Tama na, Katrina. Hindi ikaw ang problema. Ang tiyahin mong may kasalanan. At ngayong alam na natin ang plano niya, panahon na para lumaban. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa kabila ng takot, may liwanag na unti-unting sumisibol. Liwanag ng pagtitiwala at pagmamahalan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Katrina na hindi siya isang ibinenta o gamit lang. Siya ay isang taong handang ipaglaban ng isang lalaki, kahit pangit ito sa paningin ng iba. Sa puso niya ay nagiging pinakamakisig. Magdamag na hindi nakatulog si Katrina. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang malupit na tinig ng kanyang tiyahin. Ang babaeng umampun sa kanya. Nag-arugaraw noong una, ngunit sa huli ay siya rin palang magtutulak sa kanya sa bangin ng kahihiyan. Ngunit habang nakahiga sa silid na inhanda ni Ismael, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi siya nag-iisa. Nandoon ang lalaking dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon nagsisilbing sandigan. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa malawak na opisina ni Ismael, inilatag ng bilyonaryo ang kanyang plano. Nakasandal siya sa swivel chair, hawak ang makapal na folder ng mga dokumento. Katrina, panimula niya, seryoso ang tinig. Alam kong pagod ka na sa lahat ng to, pero kailangan ko malaman. Handa ka bang lumaban kasama ko? Nagulat si Katrina. Kasama mo? Pero, paano ko makakatulong? Wala akong alam sa negosyo. Wala akong kapangyarihan. Ngumiti si Ismael, ang unang ngiting may kasamang lambing. Mali ka. Ang pinakamalaki sa sandata laban sa kasinungalingan ay ang katotohanan. At ikaw ang buhay na katotohanan, Katrina. Ikaw mismo magpapatunay kung gaano kabangis at kasakim ang tiyahin mo. Natigilan ang dalaga. Totoo nga, sino pa ba ang makakapagsiwalat ng kabuktutan ni Matilde kung hindi siya? Hinawakan Ismael ang kamay niya, banayad ngunit matatag. Gagawa tayo ng press conference. Ipapakita natin ang lahat ng ebidensya. Ang mga kontratang nilagdaan niya, ang pagnanakaw ng pondo, at higit sa lahat, ang ginawa niyang pagbebenta sa'yo. Ngunit hindi bilang kaihiyan mo, kundi bilang paglaban sa kanya. Kinabahan si Katrina. Ibig mong sabihin sasabihin ko sa lahat ng ginawa niya na ibinenta niya ako? Tumango si Ismael. Oo, ngunit wag ka matakot. Narito ako. Hindi ka haharap ng mag-isa. Napayo ko si Katrina at unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Noon niya lubos na naramdaman ang pagkakaiba ni Ismael at ng tiyahin niya. Ang isa, ginagamit siya. Ang isa, pinoprotektahan siya. Kung ganon, mariing sagot niya, handa akong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga taong niloko na rin niya. Ngumiti si Ismael at muling kumislap ang kanyang mga mata. Yan ang gusto kong marinig. Ngayon pa lang, Katrina, ipinagmamalaki na kita. Sa sumunod na araw, sinimulan nila ang paghahanda. Ang abogado ni Ismael ay nag-ipon ng mga papeles. Ang PR team ay naglatag ng plano kung paano ilalabas ang kwento sa media. At si Katrina, araw-araw na nag-iensayo kung paano tatayo at magsasalita sa harap ng maraming tao. Sa bawat pagsasanay, lalo siyang lumalakas. At sa bawat ngiti at tapik ni Ismael sa kanyang balikat, lalong tumitibay ang kanyang loob. Hindi na ako alipin ng tiyahin ko, bulong ni Katrina isang gabi habang magkaharap sila sa balkonahe. At hindi na ako natatakot dahil ikaw ang kasama ko. At sa ilalim ng buwan, marahan siyang hinawakan ni Ismael sa pisngi. Walang halik, walang salita, ngunit sapat na ang titig na yon upang ipadama kay Katrina na sa laban ito, sila'y isa. Mainit ang mga ilaw sa harap ng entablado. Nagkalat ang mga mamamahayag, mga kamera at mikropono na nakatutok sa mesa kung saan nakaupo sina Ismael at Katrina. Sa tabi nila ay naroon ang abogado. At sa likod inakatayo ang security team upang masigurong walang gulo. Ngunit sa puso ni Katrina, parang may bagyong humahampas. Ngayon ang araw na matagal niyang iniiwasan, ang paglalantad ng lahat.
Ramdam niya ang malumanay na pagpisil ni Ismael sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Bahagya siyang napatingin dito. "Kaya mo to," bulong niya. "Nandito ako." Lumunok si Katrina at tumango. Hindi siya pwedeng umatras. Hindi ngayong nasa kanya ang pagkakataon para ipaglaban ang sarili at tapusin ang pag-aabuso ng kanyang tiyahin. Nagsimula ang abogado. "Ladies and gentlemen, narito kami ngayon upang ilabas ang buong katotohanan tungkol sa mga anomalya at mga abuso ni Senyora Matilde Lazarte." Itanaas nito ang makapal na folder ng mga dokumento. "Ang lahat ng ebidensya ay narito, ngunit higit sa lahat, may isang boses na dapat niyong marinig, ang mismong biktima ng kanyang kasakiman." Nakatutok na ang lahat kay Katrina. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumayo. Kinakabahan man, pinilit niyang maging matatag. "Ako si Katrina Velasco." Panimula ng dalaga. Nanginginig ang boses. "Lumaki akong inakala kong mahal ako ng aking tiyahin, si Senyora Matilde. Pero nagkamali ako." Huminto siya sandali. Pinilit pigilan ng luha. Ibinenta niya ako. Ipinagbili niya ang sariling pamangkin kapalit ng pera. Nagkaguluhan ang mga mamamahayag. Mabilis na pumitik ang mga kamera. May mga bulungan. May mga umuugong na tanong. Ngunit hindi na natakot si Katrina. Akala ko'y gagawin niya akong katulong o alipin. Pero hindi. Ipinagbili niya ako na parang bagay lang. Ngunit ang hindi niya inakala, ang lalaking pinasama niya sa akin, si Ismael, ang siyang nagligtas sa akin. Napatingin siya kay Ismael at hindi niya mapigilan ang munting ngiti. "Hindi ko na kayang manahimik," pagpapatuloy niya. "Kung tatanungin ninyo kung bakit ko to ginagawa, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng niloko ni Senyora Matilde, sa lahat ng pinagsamantalahan niya. Ngayon, panahon na para malaman ng lahat kung sino talaga si Senyora Matilde." Muling nagsigawan ng mga mamamahayag. May nagtaas ng tanong, may nagbubulungan, ngunit isa ang malinaw. Lumabas na ang katotohanan. Muli siyang umupo. Halos manghina sa bigat ng emosyon. Ngunit naramdaman niya ang mainit na palad ni Ismael sa kanyang likod. "Napakagaling mo," bulong nito, punong-puno ng pagmamalaki. "Salamat," mahinang tugon niya. Nakakaluha, ngunit magaan ang kanyang puso. "Parang yun lang ako tunay na nakahinga." Ngunit habang abala ang lahat sa mga tanong at litrato, may isang mamamahayag na biglang nagsalita. Malakas at malinaw. "Senyor Ismael, totoo bang mahal mo si Katrina?" Nagkatinginan ng lahat. Natigilan si Ismael, ngunit bahagya siyang umiti. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Katrina sa harap ng lahat. "At kahit anong gawin ni Matilde, kahit anong sabihin ng iba, oo, mahal ko si Katrina." Nag-ugong ang buong lugar. Hindi lang dahil sa iskandalo, kundi dahil sa pagmamahal nilang lantaran ng ipinakita. Mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari matapos ang press conference. Pumutok ang balita sa lahat ng pahayagan, telebisyon at social media. "Senyora Matilde, pinagbintangang ibinenta ang sariling pamangkin." Naglabasan ng iba pang biktima, mga empleyado, kamag-anak at kapitbahay na minsan na ring naabuso at naloko ni Matilde. Lalo pang lumakas ang kaso laban sa kanya. At sa wakas, 1 linggo lang ang lumipas, nadakip siya ng mga autoridad. "Hindi kayo mananalo," hiyaw ni Matilde habang sapilitang isinakay sa kotse ng pulisya. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang lahat ng tinatago niyang kasamaan ay lumabas sa liwanag. Si Katrina sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng kalayaan. Hindi na siya isang alipin ng tiyahin. Hindi na siya biktima ng kasakiman. Isa na siyang babaeng may lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang sarili. Isang gabi habang magkasama sila ni Ismael sa veranda ng mansyon, nakatingin sa mga bituin. Marahang nagsalita si Katrina. "Hindi ko akalain, matatapos din ng lahat ang takot ko, Ismael. Salamat. Kung wala ka." Pinutol siya ng lalaki sa pamamagitan ng mahigpit na yakap. "Kung wala ko, sigurado ko makakahanap ko pa rin ng paraan. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko, Katrina. Ako lang ang nagkaroon ng karangalan na mahalin ka." Hindi na nakapagsalita si Katrina. Napaluha siya.
Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng saya. Sandaling katahimikan hanggang sa kumuha si Ismael ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa loob ay kumikinang ang isang napakagandang singsing. Napatakip si Katrina ng bibig. Ismael! Lumuhod ng lalaki sa kanyang harapan. Alam kong nagsimula tayo sa isang napakasakit at napakapait na paraan. Pero kung may natutunan ako sa lahat ng to, iyon ay hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin Katrina. Hindi ko hayaang ituring kang alipin kailanman. Ang gusto ko maging asawa ka. Mamahalin kita sa lahat ng oras, sa lahat ng araw ng buhay ko. Kaya papayag ka bang maging asawa ng isang pangit na bilyonaryo nagmamahal sa'yo? Natawa si Katrina sa pagitan ng pag-iyak. Pangit ka nga, Ismael, pero kung pinakamahal kong pangit sa mundo. Tumango siya at walang alinlangan na inabot ang kamay. Oo, Ismael, papayag ako. Nagsaya ang buong mansyon. Ang mga tauhan ay nagpalakpakan at ang gabi ay napuno ng musika at tawanan. Sa wakas, ang biniling dalaga ay naging reyna ng puso ng lalaking minsang itinuring ng mundo na pangit at hindi karapat-dapat mahalin. Ngunit para kay Katrina, si Ismael ang pinakagwapo dahil hindi mukha ang mahalaga kundi ang pusong marunong magmahal at mag-alaga. At sa ilalim ng mga bituin, naghalikan sila. Isang halik na nagpako sa kanilang pangako ng habang buhay. Makalipas ng ilang buwan ay idinaos ang ingranding kasal ni na Ismael at Katrina. Labis naman ang kagalakan ng mga taong humanga sa kanilang pagmamahalan. Si Matilde naman ay nakakulong na at nagbabayad sa kanyang kasalanan. Ang tunay na kagandahan at pagmamahal ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa pera, kundi sa pusong handang magsakripisyo at magmahal ng tapat.